Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Ngayong umaga tayo'y makikipag-ugnayan po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Kasalukuyan po nilang nire-review yung ilang mga alituntunin na may kaugnayan sa fines, mga penalty, para mabigyan proteksyon yung mga stakeholders. Siyempre, yung mga bumibili ng bahay at yung iba pang mga developers. Yan. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, ay ang Senior Undersecretary ng DSUD, Attorney Sharon Faith Pakis. Senior Undersecretary Pakis, ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Alan, at sa mga iyong taga-subaybay. Okay. Ma'am, we understand na ongoing ang pagre-review ng ating DSUD dito sa mga alituntunin o mga rules na may kaugnayan sa fines, halimbawa, mga penalties, para equally mabigyan proteksyon yung mga stakeholders, yung mga bumibili ng bahay, at ganun din yung mga developers naman ng mga housing units na ito. Any updates po dito? Please share with us, Attorney Sharon, please. Yes, ang last revision kasi namin, Alan, ng administrative fines and penalties for violation of real estate practices noong pang 2004. So, masyado nang matagal, no? Opo. Ang pinakamahal na o pinakamataas na penalty dyan ay 10,000. So, parang baliwala na yan sa mga developers sa panahon ngayon kahit na patungan mo sila ng penalty, it doesn't matter because it's too small, no? Hindi na siya nagiging deterrence. So it's now high time for DSUD, alinsunod sa utos ng Presidente Marcos, na makinig sa pulso ng mga taong bayan na ano ba yung kailangan para mas lalong makompel yung mga developers na maging tapat naman sa kanilang mga alituntunin. Ayun. Okay. And binabanggit nyo, halimbawa, Attorney Sharon, ma'am, yung mga developers na maaring hindi nakasunod dun sa mga itinatadhana ng batas. Halimbawa, pag sinabing yung kalye, kailangan maayos at ang dimensions ng kalye, let's say, ay dapat 6 meters ang lapad, yung mga ganon. Pag hindi nakasunod yung developer sa aspetong yon, merong kaukulang penalty para sa kanila. But you were saying na masyado nang outdated yung mga penalties at baliwala na lamang sa mga developer, Attorney Pakis, ma'am. Yes, Alan, no? So, katulad ng sinabi ko, for example, nag-alter sila ng subdivision plan without applying or approval of their alteration permit. Ang pinakamataas lang na pataw dito ay nasa 10,000. Ang pinakapangit lang ng departamento sa pagpapataw ng parusa ay nasa cease and desist order. Pero alam mo yon, yung cease and desist order kasi dapat yung penalty na gumagabay, no, sa imposition ng cease and desist order is also napapanahon yung pressure niya, no, parang wala na ngayong halaga yung mga 10,000 sa kanila. So it's easier for them not to follow. Okay. Base po, Attorney Sharon, ma'am, base sa tala na hawak ninyo ngayon sa ating Department of Human Settlements and Urban Development, ano po ang kadalasang nirereklamo ng mga homeowners against subdivision developers na hindi tinutugunan? Pero nung pre-selling, sinasabing may ganito, may park, may basketball court, maayos ang koneksyon ng tubig, kuryente, kalye, well-paved roads, maayos ang environment. Anong nature po ng mga reklamo na hindi natutugunan ng mga subdivision developers galing doon sa mga may-ari ng mga bahay, doon sa mga units o subdivisions na yon, Attorney Sharon, ma'am? Sir Alan, ang una dyan yung selling without license. Uy! Sabihin, uso yan. At saka napakataas ng aming tala sa mga developers na nagsisell without license. So, ibig sabihin,
wala ka pang karapatang magbenta, nagbebenta ka na. So it's easier for you na itakbo yung mga, kunya for example, yung binanggit mo kaninang pre-selling. May singil na yan may computation na yan, nagbabayad na yung mga home buyers. Opo. So kung wala kang lisensya, anong habol sa'yo ng mga home buyers later on? Pag nakabayad na sila, when in fact, you don't have license to sell. That's one. Second, yun din sinasabi mong walang nasa site development plan ng mga developers. Mayroong swimming pool, may clubhouse, may tubig, may kuryente. Ang tawag namin sa violation na to, incomplete development. No? Marami ring gantong tala ng mga reklamo laban sa iba't ibang developers natin na minsan paulit-ulit hindi sila natatakot na mag-violate. So we're thinking of bakit kaya hindi sila natatakot? Is it because masyadong maliit ba yung penalty na pinapataw natin sa kanila? So napapanahon na nga alinsunod sa utos ng Presidente kay Secretary Ping Aliling na ibigyan ng pagkakataong i-revise yung mga 2 dekada ng implementing rules and regulations sa housing regulatory. Ayun. So, base dito sa kinukwento mo, Senior Undersecretary Sharon, ma'am, talagang small time lang kung 10,000 sa mga developers, di ba? Nagpe-pre-selling sila, nagbebenta ng walang lisensya, pagkatapos hindi tumutugon dun sa subdivision development plan, abay dapat na nga po talagang ma-update ang mga ito para mas maging realistic sa kasalukuyang panahon, ma'am. Tama po yan, no? Kaya po ito ay aming tinututukan sa departamento para po ito ay aming maibigay ng napapanahon sa mga home buyers, no? Para po mabalanse naman po yung interes ng kapitalismo sa ating mga mambibili ng mga pabahay. Ayun. Okay. Well, on another matter, Senior Undersecretary Pakis, ma'am, we understand na kanina pinag-usapan na natin itong pagbibigay ng proteksyon sa mga home buyers naman. We understand na meron kayong inilunsad na proyekto. Ang tawag nyo rito ay Dream Tips para sa mas pinalakas na pagbibigay impormasyon sa mga stakeholders, lalo na yung mga home buyers natin. Attorney Sharon, ma'am, please. Opo, ito pong ating Dream Tips, no? Ito po ay abbreviation ng ating mga paalala sa ating mga home buyers kung paano po nila, yung parang reminder sa kanila na ito ba ay rehistrado, ito ba ay tamang development, Opo. ito ba ay may tamang lisensya, para po mag-guide sila na ang kanilang ini-investan. Kasi po, ito namang pinambibili nila ay hindi naman nila ito kinuha sa kung saan. Ito ay pinaghirapan, di ba, Sir Alan? Opo. So para naman maproteksyonan sila na kahit sa simpleng paalala ng aming Dream Tip, no, mapaalalahanan sila na, uy, sandali, baka pwede ko namang i-check sa DSUD kung ito ay may lisensya o kaya baka naman pwede kong i-check kung kailan talaga ang date of completion nito. Kasi para malaman ko kung kailan mapapasa akin yung pabahay na aking ibinili. Iyon. Okay. So, ibig sabihin, itong acronym na ito, ika nga, ay bawat letra ay kumakatawan sa mga paalala ng ating DSUD sa mga home buyers. Ma'am. Yes po, Sir Alan. Ayun. Okay. Nako, so, Senior Undersecretary Sharon Faith Pakis, in closing, baka may mga paalala o reminder kayo o mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong pong umaga. Please go ahead, ma'am. Unang-una, maraming salamat, Alan, sa pagkakataong ibinigay mo sa DSUD upang maidala namin sa mga home buyers yung aming mga pagbabagong sinisimulan sa realty industry. Opo. Ang gusto po namin ipahatid in behalf po ni Secretary Ping Aliling is that hindi po namin malalaman sa departamento na meron kayong mga reklamo kung hindi niyo po dadalhin sa amin, no? So ang DSUD po ay bukas ang aming opisina upang tanggapin po ang inyong mga reklamo at maproteksyonan po ang interes ng ating mga home buyers. Ayun. Okay. Senior Undersecretary Attorney Sharon Faith Pakis. Ma'am, salamat po ng marami for the updates mula sa ating Department of Human Settlements and Urban Development, ma'am.
Maraming salamat po, Sir Alan. Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, Senior Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development, Attorney Sharon Faith Pakis.